Ina, huwag mong paalisin si Suisui. Suisui, makinig ka. Ina, huwag mong paalisin si Suisui. Suisui, makinig ka. Hindi kita paalisin. Gusto mong mahawa ako ng lagnat mo. Malas ka, pagkapanganak mo namatay ang kapatid mo. Ngayon pati ako gusto mong ipahama. Bakit hindi ka na lang namatay sa labas? Hindi ako malas. Masyado lang akong pumitas ng ginseng. Nilalagnat ako kasi nilunasan ko si ina. Hihi! Nililinis ni Sui-Sui ang laso ni ina. Tinutulungan si ina gumaling. Inaayos ang katawan ni ina. Kaya kahit masakit, di natatakot si Sui-Sui. Di niya alintana ang sariling sakit. Pero hindi ba sabi ni Lolo Willow, mahal daw ng tao ang sariling anak, bakit? Bakit? Parang di pa ako minahal ni minsan. Gano'n man karami gawin ko. Hindi ko pa rin mapalambot puso ni ina. Umalis na nga lang. Makinig ka kay ina. Iwanan mo ang malamig na palasyo. Huwag mo na siyang guluhin. Kiang-kiang, pwede ba akong sumandal sa'yo saglit? Salamat, Kiang-kiang. Pati pusa na sugatan pala. Pag tumubo ulit ang ginseng ko, pakakainin kita, ayos ba? Hihi! Wala kang silbi ni pusa hindi mo bantayan. Aking prinsesa, babalatan ko kayo. Prinsesa, patawarin mo kami. Utos na iintindihan ko po. Prinsesa, huwag magalit. May sugat si Snowball sa binti. Di siya aalis, andito lang sa hardin. Ba't di nyo gamitin mga alipin para magpakabait? May sugat pa rin si Snowball sa paa. Ikaw ba yan, pusa? Ikaw pala si Little Snowball. Ayos, may pamilya si Snowball. Hinahanap siya ng pamilya niya. Hindi na siya tulad ko, na palaging tambay dito, binubugbog. Nagugutom. Pusa, ihahatid kita pa uwi. Ah, huwag kang matakot, maumao. Ayaw mong makita sila, di ba? Prinsesa, inagaw ng batang babae si Snowball. Habulin siya, basagin ang binti niya. Magnanakaw ka pala ng pusa. Tingnan mo hitsura mo, dukha ka. Mas mababa ka pa sa mga alipin dito. Nangahas kang hawakan ang pusa ng prinsesa. Marumi ka. Sino nagsabing pwede mong hawakan pusa ng prinsesa ko? Ek, hindi ako marumi, nagugas ako ng kamay. Haha. Ate, bagay ba sa'yo yan? Tama, prinsesa. Bumangon ka, tinawag ka lang niyang ate. Ate, dahil lang marumi siya. Karapat dapat ba siya? Prinsesa, tanda mo pa ba yung sa malamig na palasyo? Kung di ako nagkakamali, anak ng babaeng yun ang batang ito. Kaya pala familiar siya agad sa akin. Ikaw pala yun sa malamig na palasyo. Hindi kita kilala, hindi mo ako kilala, pero kilala kita. Mga tao, hawakan siya ng mahigpit. Ah, hindi ka man matamaan ng prinsesa ko. Mama, hindi pa kita pwedeng saktan. Nakabawi na ng loob, bubugin niyo ng husto para sa akin. Hanggang mamatay, tingnan ko lang kung sinong magpipigil. Kapatid na prinsipe, bakit ka nandito? Siya ang bunsong prinsesa natin. Nakita kong hindi maganda itsura niya, kaya tatawagin ko sana ang doktor. Nagpapagamot lang kami, hindi ko siya sinaktan. Totoo, anak siya ng babaeng taga malamig na palasyo. Bata pa, nagkukunwaring kawawa na agad. Nangahas kang magkunwari sa harap ko. Bakit? Anong nangyari kay bunsong prinsesa? Sinaktan ba kita, ate? Halika, tingnan natin ang sugat mo. Sandali, anong nangyari dito? Nako, nasugatan si bunsong prinsesa. Bakit ganito? May narinig ako, tuwing gustong makita ng nanay niya ang hari, nagkakasakit ang prinsesa. Baka ngayon din, galing sa yaya, walang ebidensya, di basta-basta paniniwalaan. Kapatid na prinsipe, matanda na si yaya, minsan mapalakas ang dila, babalik sa palasyo, parurusahan siya ayon sa batas. Ang mahalaga, gamutin si bunsong prinsesa. Ubo, ha ha ha.
Hindi ba busy si Prinsip? Hindi siya pinapalapit? Bakit niya ako binabaliwala? Inaalo pa ang anak ni Lin Xuangsheng. Prinsesa, yung batang yan ay anak ng taga-malamig na palasyo. Pwede mong saktan kahit kailan. May kuya na rin si Sui Sui. Bilis, dali. Suriin ng mabuti. Doktor siya. Ano na, kamusta? Patawad, prinsesa. Lahat ng damit, panyo, tali, pati sapatos. Sinuri ko ng mabuti. Wala akong makita. Ano mang kakaiba. Pwede bang bigyan mo pa ako ng clue? Ginamit ko ang reseta at insenso ng 6 na taon. Maraming beses nang sinuri ng mga doktor. Walang nakita ni isa. Kapag hawak ko lang ang kamay niya, saka nawawala ang kirot. Ibig sabihin nagpapagaling sa akin. Hindi pala ang mga gamot, kundi si bunsong prinsesa siya mismo. Kuya, bakit amoy insenso dito? Sui-sui, antok na. Gising na si bunsong prinsesa. Insenso ba yan? Hindi yan basta insenso, prinsesa. Galing yan sa doktor, espesyal para kay prinsipe. Pampakalma yan sa puso. Ningxin Suhexiang. Pag ginamit ni prinsipe yan, nakakatulog siya ng mahimbing. Kuya, pag hindi makatulog, sadya kang nag-aamoy insenso. Ay naku, pampakalma yan. Ganoon pala. Akala ng matatanda, yan ang pagtulog pala. Tawag pala sa nahihilo, pampakalma. Si ina ganyan din, kuya mo ganyan din. Ang tatanda, ang word nila. Ginamit din pala ng ina mo ang insensong yan. Paano nangyari yun? Mahalaga ang amoy na yan ng prinsipe. Pag-aari ng palasyo lang. Imposible na ginamit yan ni Lin. Baka may iisang sangkap na pareho. Kaya alam agad ng prinsesa. Tama, may bango ng pampahilo sa insenso ni ina. At pati sa amoy ni kuya. Alam na alam ni Sui Sui yan. Pareho na silang amoy insenso ngayon. Ay nako, bata pa. Anong alam mo sa insenso? Baka lang nalito ka, Sui Sui. Hindi ako nalilito, matalas ang utak ko. Mataas din ang pang-amoy ko. Hindi ako nagkakamali. Naku. Nahilo si Mau Mau. Prinsesa, si Tanuki Cat. Himatay na si Tanuki Cat. Yang insenso ni kuya. 6 na taong gamit ko yan. Eksaktong 6 na taon. Hindi na talaga makapaghintay. Gustong-gusto na akong patayin. Siya sa atin ang lahat ng gumagawa ng insenso. Walang palalampasin ni isa. Lahat ng kasama sa paggawa hulihin. Imbestigahan hanggang dulo. Prinsesa, nakahanap kami ng datura sa abo ng insenso. Datura, tawag din mandragora. Pagkaunti lang ang naamoy, makakahilo ka. Pag matagal ginamit, nakakalito ng isipan, nagiging ulyanin. Pwedeng tumigil ang puso't baga. Pwedeng mamatay agad. Nagugutom ako. Si hindi. North Mountain, umalis na muna kayo. Pag nalamang totoo, ulitin ang ulat. Kumain ka muna, kuya. Pinagkakatiwalaan ko nung husto. Siya pa ang sumasakmal sa akin. Pero yung kuting lang na dinala ko mula hardin. Paulit-ulit akong nililigtas. Kahit nagugutom, ibinigay pa niya sa iyo unang subo. Hindi ako gutom, ikaw kumain ka. Masarap ang lugaw. Hindi kakain si kuya. Pati si Sui Sui ayaw. Kumain ka hanggat gusto mo. Kung kulang pa, sabihin sa lutuan gumawa ulit. Mas mabuti kung makapag-uwi ka pa para matikman ni ina. Kuya, pwede pong tumira si Suisui sa sulok ng palasyo o kaya kahit sa butas ng aso. Hindi ako mang-aabala. Huwag niyo lang pong pabalikin si Suisui sa Cold Palace. Huwag kang matakot, kapatid. Magpapadala ako ng mga tao na sasama sa iyo. Walang sinumang makakasakit sa iyo. Shikin, Shaihua. Nandito po kami. Simula ngayon, kayong dalawa ang mag-aalaga sa ika-9 na prinsesa. Huwag pababayaan ang kanyang pagkain at tirahan. Siguraduhin ang kanyang kaligtasan. Kapag may nangyaring masama, mga ulo ninyo ang kapalit. Masusunod po. Salamat, kuya. Gusto ni Isui ang magagandang ate. Kuya, kapag magaling na ang katawan ni Isui, sunduin mo ako sa Cold Palace ha. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ugat ng ginseng. Gusto ko na siyang bawiin ngayon din. Are. Ang galing naman. Ayos lang ang mahal na prinsipe kanina. Bakit noong umalis ang munting prinsesa? Sumakit na naman ang puso niya, doktor. Tawagin ang doktor. Kung alam ko lang na malubha ang sakit ni kuya. Dapat ay ang lahat ng tinago kong ginseng ay binigay ko na sa kanya. Isang piraso lang ang itinira ko. Sana hindi ko na itinira. Naku, ang ika-10 prinsipe. Nabilaukan ang prinsipe. Shaihua, bilis. Pumunta sa ospital. Bilis. Mahalaga siya sa mahal na konsorte. Kung mamatay siya sa piling ko, kahit ang prinsipe ay hindi ako maililigtas. Huwag niyo nang tapikin ang likod. Suntukin niyo ang tiyan niya. Sa bahagi sa itaas ng pusod. Nabilaukan din si ina noon sa merienda at ganyan siya nailigtas.
Muntik na akong mamatay. Punasan natin ang luha mo. Tagapagligtas, isa ka bang anghel? Ikaw ba ay diwatang bumaba para iligtas ako? Ako si Sui Sui, hindi ako diwata. Pasensya na ha, nakita kitang tumalon at sinuntok ako, at biglang guminhawa ang lalamunan ko. Tao ka man o diwata, ikaw ang tagapagligtas ni Xiao Jingrui. Ako ang ika-10 prinsipe. Malakas ako, kapag may nang-api sa iyo rito, sabihin mo lang ang pangalan ko. Ako ang bahala sa iyo. Bakit nagtatago ka rito at nabilaukan sa manok? Kasalanan ito ni ina. Sabi niya mataba ako kaya bawal ang kumain ng karne. Puro gulay lang ang kinakain ko araw-araw. Kaya tumatakas ako para kumain ng manok. Ang bait naman ng nanay mo. Hindi kanya sinasaktan. At hindi kanya ginugutom. Nanay ko siya. Syempre hindi niya ako sasaktan. Bakit? Sinasaktan ka ba ng nanay mo? Pinapalo lang ba niya ang kamay mo? Mahina lang ba? Sino ang gumawa nito sa iyo? Nanay mo ba talaga siya? Ayos lang, sanay na si Suisui. Hindi masakit, kuya. Huwag ka nang magalit sa nanay mo. Para sa ikabubuti mo rin iyon. Suisui, ang bait mo naman. Ganyan na ang kalagayan mo pero ako pa ang inaalo mo. Mahal na prinsip, hinahanap na kayo ng mahal na konsorte. Kung may mangyari sa inyo, mamamatay kaming lahat. Maayos na ang paghinga ng prinsipe. Ligtas na siya. Nagtataka lang ako kung paanong ang prinsipe, na hindi na kaya ng gamot, ay nailigtas ng munting prinsesa. Sinuntok niya ako. Sinuntok ako ni Suisui. At nabuhay ako. Si Suisui ang tagapagligtas ko. Sinuntok ni Suisui ang itaas ng pusod ni kuya. Sabi ni ina kapag nabilaukan dito, suntukin lang at lalabas ang nakabara. Kamangha-mangha ang talab nito. Kung ang paraang ito ay maituturo sa lahat, maraming buhay ang maililigtas sa pagkabilaw. Salamat sa pagtuturo, prinsesa. Bakit parang umiinit ang katawan ni Suisui? Parang may bagong ugat ng ginseng na tumutubo. Nakapagtataka. Tinuro na rin ni Suisui ang paraang ito kay ina noon. Bakit noon ay walang nangyari? Kuya, nag-aalala sa iyo ang nanay mo. Sumama ka muna sa kanila. Magkita na lang tayo uli. Suisui, dalaw ka sa yan si Palace ha. Nagmamadaling bumalik. Pagdating sa Cold Palace, madilim na ang langit. Nandito ka na. Saan ka ba nagtago? Gusto mong magtago? Sana doon ka na lang hanggang mamatay. Sino ang dalawang ito? May ininis ka bang tao? Ang dalawang katulong na ito ay magara ang suot. May mga mamahaling alahas pa sa ulo. Ang itsura nila ay mas maganda pa kaysa sa mga hamak na asawa ng hari. Siguradong galing sila sa mataas na opisyal. Kami po ay mga katulong mula sa East Palace. Pinapunta kami ng prinsipe para alagaan ang ika-9 na prinsesa. East Palace? Ang prinsipe? Paano? Hindi ba alam ni Lady Lin kung nasaan ang silid ng prinsesa? Takot sa dilim si Sisui, kaya sa silid ko siya laging natutulog. Kung gusto niyang lumipat, ipapaayos ko ang isang silid para sa kanya. Kailangan lang ng konting oras. Naiintindihan po namin. May silbi rin pala ang batang ito. Paglabas niya, nakapagdala siya ng mga katulong ng prinsipe at marami ring magagandang gamit. Sapat na para guminhawa ang buhay ko. Ang pinakamahalaga, nakuha niya ang pabor ng prinsipe. Suisui, halika rito sa nanay. Mumingiti rin pala siya. Ngayon lang niya ako nginitian ng ganito. Napakamong ngiti pa. Pero hindi ko alam kung bakit. Hindi ako natutuwa. Parang gusto ko pang lumayo. Itong batang ito, nagkasakit lang, hindi na nakilala ang sariling nanay. Tingnan mo, pumayat ang mukha ni Suisui sa gutom. Heto, kumain ka ng tinapay. Kumain ka muna para hindi manghina. Binigyan na ako ni kuya ng maraming tinapay. Sa inyo na lang po ang tinapay nyo, Lady Lin. Anong tinawag mo sa akin? Suisui, kinahihiya mo na ba ang nanay mo? Kasalanan ko, hindi ko maibigay ang gusto mong buhay. Kahit ang tinapay ay ordinaryo lang. Pero Suisui, ginawa ko ang lahat. Hindi ko kinahiya ang nanay ko. Pero Suisui, simula noong pinalayas mo ako, wala na akong nanay. Munting Suisui. Ako ang nanay mo. Pinalaki kita, binigyan ng buhay. Ngayon sasabihin mong wala kang nanay? Wala ka bang utang na loob? Bayad na ang utang ni Suisui sa iyo. Bayad na ako. Anong bayad? Ano iyon? Bakit hindi ko alam? Dahil ba magiging maganda na ang buhay mo? Kaya gusto mo na akong iwan? Sinasabi ko sa iyo, hinding-hindi. Binibining Shaihua, narinig niyo iyon diba? Ayaw na niya akong kilalaning nanay. Napakawalang galang. Ang bansa natin ay pinahahalagahan ang paggalang. Parurusahan ng prinsipe ang batang ito. Ang mga panlalait ni Lady Lin sa prinsesa ay isusumbong ko ng buo sa mahal na prinsipe. Ikaw na ingratong bata, kaninang umaga lang ay umiiyak kang nagmamakaawa dahil lang nakahanap ka ng malakas na kakampi. Mabuti na lang at alam kong malas ka. Gusto mong makipaghiwalay sa akin. Sige, pakiusapan mo ang prinsipe na ilabas ako rito. Kapag nagawa mo iyon, ituturing kong hindi kita naging anak. Alam kong masama ang ugali niya. At marami siyang bisyo. Pero naawa ako sa kanya, kaya pinagpapasensyahan ko siya. Ngayon ko lang nakita na sadyang makasarili siya hanggang buto. Ate, ayusin na rin natin ang silid. Lady Lin, may pinapunta ang mahal na konsorte. Nagpadala rin po ang konsorte ng maraming gamit. Pagbati po sa ika-9 na prinsesa. Sana ay pagpalain kayo.
Prinsesa, kung hindi dahil sa pagliligtas nyo, ang ika-10 prinsipe namin ay dahil nakatira ang prinsesa sa Cold Palace at mahirap ang lumabas at pumasok. Nagpadala ang konsorte ng ilang mga gamit para sa inyong pangangailangan. Salamat po sa mga regalo ng konsorte. Wow! 100 taong gulang na ginseng. Napakagalante ng konsorte. Kahit sa Yancy Palace ay bihira ito. Haha! Napakabait ng mahal na konsorte. Nagpadala siya ng ganito karaming regalo. Mukhang gusto niyang gamitin ang mga ito para bayaran ang utang na loob ng prinsipe. Ay, munting kamahalan ang bigat nito. Ipaubayan niyo na po sa akin. Dahan-dahan lang, baka mabasag. Aba, ang galing na ng suy-suy natin. Hindi lang ang prinsipe ang nakita mo. Nailigtas mo pa ang ika-10 prinsipe. Napakagaling mo talaga. Suy-suy, di ba gusto mong mag-aral? Tuturuan ka ni Ina bukas. Kapag natuto ka na, susulat tayo sa mahal na konsorte para malaman niya ang hirap natin dito. Konsorte Lin. Nagpadala na ng regalo ang konsorte. Wala lang iyan. Iniligtas mo ang buhay ng prinsipe. Ayaw mong lumapit sa prinsipe. Tinatanggihan mo rin ang konsorte. Gusto mo bang mabulok dito habang buhay? Kung gusto mo, ako ay ayaw ko. Isa pa, ako ang iyong ina. Mag-ina tayo, huwag tayong mag-away. Bakit konsorte Lin na ang tawag mo? Hoy, saan ka pupunta? Hindi pa ako tapos magsalita. Sige, umalis ka na kung gusto mo. Pero iwan mo rito ang ginseng at tela. Kaya pala ang daming regalo ng konsorte. Para bayaran ang utang na loob. Mukhang pera talaga siya. Konsorte Lin, heto ang telang bigay niya. Dadalhin ko na po ito sa silid niyo. Paano naman ang ginseng? Siyempre, para sa munting kamahalan, hindi maaari. Ibibigay ang gamot sa batang malas? Masasayang lang ang magandang gamot. Ibigay niyo na lang lahat sa akin. Pero si Shihua ay tao ng prinsipe. Hindi ko siya pwedeng kalabanin. Ang malas na ito, parang iba ang tingin sa akin. Nakakagigil talaga siya. Hayaan na, hayaan na. Iba na ang batang malas ngayon. Aamuin ko na lang siya ng mabuti, para guminhawa ang buhay ko. Tama po ang sinabi niyo, Shihua. Tingnan niyo ang payat ni Suisui. Kailangan niya talagang lumakas. Hindi kailangan ni Suisui. Ibibigay mo ba sa akin? Ibibigay ko ang ginseng kay Kuya Prinsipe. Sige, sige na. Akala ko naman nagbago na ang ugali. Iba pa rin pala ang kinakampihan. Munting kamahalan. Sa inyo po ibinigay ang mga ito. Gamitin niyo na lang po para sa inyo. Huwag niyo nang ipamigay lahat. Pwede ko po bang ibigay ang supot ko sa aking Kuya Prinsipe? Siyempre naman. Yehe! Ang galing! Ate, tingnan mo, tahi ito ni Suisui. Napakaganda po ng gawa niyo. Tiyak na magugustuhan ito ng prinsipe. Maraming regalo si Kuya Prinsipe, pero supot lang ang maibibigay ko. Nahihiya tuloy ako. Sana tumubo na agad ang ugat ko. Hindi nga ako namamalikmata. Nang ituro ko ang pagligtas sa matandang doktor, tumubo ang mga ugat ng aking ginseng. Yehe! Hindi na magkakasakit si Kuya. Gagaling na rin ang paa ni Snowball. Hihi! Ate Shihua, ibigay mo rin ito kay Kuya. Ugat ito ng ginseng. Napakabait naman ng munting kamahalan. Mahihirapan ako nito. Kailangang masigurong makakain ito ng prinsipe. Lalakas si Kuya kapag kinain ito. Munting kamahalan, masisiguro ko lang na ang supot at ang ugat na ito ay makakarating ng ligtas sa prinsipe. Mabuti naman po, kapag dala ito ni Kuya Prinsipe, hindi na siya ubuhin pa. Salamat po, Ate Shihua. Wala po iyon, trabaho ko ito. Shihua, nasaan po si Ate Shikin? Si Ed Shikin, pumunta sa palasyo para ibigay ang supot. Handa na ang agahan nyo. Iinitin ko lang po ito. Nasaan ang pusa? Pwede ba kaming kumain ng sabay? Huwag po kayong mag-alala. Gutom man ako. Hindi ko gugutumin ang pusa nyo. Heto na siya, ang paborito niyang tuyong isda. Wow! Siguradong magugustuhan niya ito. Ang baho naman. May mabahong damo sa isda. Baka lansa lang po ang amoy niyan. Mahirap tanggalin ang lansa rito. Medyo kakaiba talaga ang amoy. Mabaho talaga, sobrang baho. Ate Shihua, amuyin niyo pong mabuti. Munting kamahalan, wala naman akong maamoy. Shihua, ayaw ko nang ipakain. Ang isda sa pusa, pwede ba? Siyempre naman. Kung ayaw niyo po ng amoy, itapon na lang natin ito. Huwag niyo nang iyakan iyan. Talaga? Talaga po. Hindi pa niya nasasabing may problema. Naniwala na agad siya. Bakit ganoon? Hindi ba dapat gaya ni Consorte Lin? Dududahan niya ang intensyon ni Suisui at tatanungin kung sinusumpa ko siya. Kung ayaw niyo po, itatapon ko na ito agad para hindi na ito makita ni Munying. Gusto itong itapon ni Suisui. Hindi dahil sa amoy nito, kundi dahil sa mga mabahong damo. Mamamatay ang pusa kapag kinain ito. Kahit tao, hindi rin mabubuhay. Paano mangyayari iyon? Imposible naman yata. Kahit sabihin matalas ang pang-amoy nyo para malaman kung may lason. Pero ang lagyan ng lason ng isda, parang hindi makatotohanan.
Sino namang maglalason sa isang pusa? Iwan na lang natin ito sa butas ng daga. Masama ang mga daga. Kinakain nila ang pagkain ko. Kinakagat pa ang kamay ko. Ah, may mga daga rito at nakagat ka pa nila? Hindi talaga ito lugar para sa tao. Munting kamahalan sa batang edad nyo. Mas marami pa kayong dinanas kaysa sa akin. Hindi ka man lang mukhang prinsesa. Di ba sabi niyo walang palya? Nasaan ang bangkay? Maawa po kayo, ikaw walong prinsipe. Ako mismo ang naglagay ng lason sa isda. At ibinigay ito sa tagahatid. Dapat ay patay na ang hayop na iyon. Isang oras akong nag-abang sa labas, pero wala akong narinig na anuman. Kung hindi nagtagumpay ngayon, meron pang susunod. Hindi ako naniniwalang, lagi siyang magiging mapalad na makatakas. Mahal na prinsesa, papatayin ko ang batang iyon, ayaw nyo. Kayon kahit hayop ayaw nyo pang ipapatay? Hay! Prinsesa, ayaw ko po kayong pigilan. Pero alam ng lahat na, paborito siya ng prinsipe heredero. Kapag ginalaw niyo siya uli, baka magalit na ang prinsipe. Tungkol naman sa pusa, hayop lang iyon. Hindi sulit na mapag-initan kayo, dahil lang sa isang pusa. Lesiu, hanggang kailan siya poprotektahan yon? Yaya, wag mo na akong pilitin. Hindi ko ito mapapalampas. Akin ang pusang si Snowball. Ako ang magpapasya kung mabubuhay siya. Lalo na traidor ang hayop na iyon. Kung makawag ang buntot sa batang iyon, tingnan natin kung makakawag pa siya. Kapag namatay siya sa yakap nito. Tungkol naman sa batang iyon, papakitain ko rin siya ng gulo. Kung takot kayong galawin siya, ako mismo ang gagawa. Prinsesa, wag po, mapanganib yan. Wag kang mag-alala, hindi ako tanga. Makikipaglaro lang ako sa kanya. Hahaha, ingat po kayo, baka mahulog kayo. Teka, di ba sugatan si Snowball? Bakit ang bilis niyang tumakbo? Munting kamahalan, dahan-dahan lang. May sugat sa paa ang pusa niyo. Iiksat, tama si At Shiwa. Kahit na kumain siya ng aking ginseng, at magaling na halos ang sugat niya, nandoon pa rin ang bakas ng pula, baka masakit pa rin ito. Munying, halika rito. Are. Lexat, Muning, ang bigat mo naman. Ha? Ikaw ba ang tumunog kanina? Hindi mo ito boses. Malungkot ang tunog ng pusa, hindi ito tawag sa kasama. Ang ikawalong prinsesa, bakit siya nandito? Naalala ko pang sasaktan niya ako. Nandito lang si kuya kahapon, aawayin na naman ba niya ako? Hindi ba sinabi sa'yo ng nanay mong konsorte na dapat kang yumuko at bumati kapag nakita mo ang ating kapatid na prinsesa? Tama naman, ang nanay mo ay dating alipin lang. Ano ba siyang alam sa tamang asal? Ba't di na lang ako mismo ang magturo sa'yo? Lumuhod ka muna at magbigay galang. Sabihin mo, pagpalain ka, prinsesa. Ang tapang mo pakialaman ako ha. Hindi po ako. Nakatingin lang po ako sa kanya buong oras. Hindi ko inalis ang tingin ko. Bakit niya ako pinagbintangan at may gana pang magtanggol sa sarili? Akala mo ba dahil prinsipe ang kakampi ko? Di kita kayang saktan o sirain ang damit mo, malandi ka. Sige na, CJ, ang bait talaga ng kuya prinsipe ko. Hindi lang bigay ang alagang alila sa batang malandi, pati bagong damit binigay pa. Napakaalaga niya, pero halatang paborito mo siya. Masakit sa kanya. Haha. Kung gusto kong paluin ang pusa ko, papaluin ko. Pag gusto kong patayin, papatayin ko. Swerte niya na lang at napalaki pa siya ngayon. Anong ikaw? Kung naaawa ka, iligtas mo siya. Relax, tutuparin ko ang sinabi ko. Kunwari, lumapit ka lang dito. Iyon na yung pusa. Deal ba? Hindi ako tanga, di ako naniniwala sa kanya. Pag lumapit ako, hindi lang ako ang masusuot. Pati si Bola ay magdudusa. Huwag mong akalaing di ko nakita. Ang tingin ni Prinsesa 80 kay Bola ay parang may galit. Gusto mo ba talaga siyang iligtas? Pero dapat mangako ka muna. Paglabas ni Sisi, hindi mo siya o si Bola sasaktan. Sige, mangako ako sa'yo. Wala ring saktan sa amin. Bakit ang dami mong hinihingi? Ang salita ng prinsesa ay totoo. Di ako sinungaling. Pangako lang pala, sige, makinig ka. Prinsesa ako, nangangako ngayon. Basta makalabas ng malamig na palasyo ang bata. Di ko siya ipapahamak. Sabi ng kuya prinsipe, hindi basta-basta makaalis si Sisi sa malamig na palasyo. Kung hindi, si Sisi, si Lin Consorte, pati sila si King at si Hua, mapaparusahan. Sorry, di ko matutupad. Hindi natupad. Talagang anak kaniling Shuang, maldita. Parehas matalino at mapag-isip. Parehas tuso at madiskarte. Naloko pa ako ng batang iyon. Nakakahiya. Ang lakas mo maglinlang sa akin. Nang tumaya tayo noon, basta tumawid ka palabas ng malamig na palasyo. Ibibigay ko sa'yo ang pusang yan, buo at ligtas. Pero ngayon nagtatago ka na lang dito, parang duwag. Ikaw pa ngayong nagsasabi na ako ang di tumupad. Lesiu, ikaw ang unang nagbintang kay Sisi na nanakit. Di siya lumabas ng malamig na palasyo. Pero ni hindi mo naman binigay ng maayos ang pusa mo. Kay Sisi dapat, ikaw ang hindi tumupad. Walang talo, hayaan mo na. Prinsip.
Ginamit lang ni Prinsesa Nine ang strategy niya ngayon para mainis ka at pumalpak ka sa harap ng palasyo. Naroon ang mga kasambahay ng prinsipe. Binigyan na siya ng sariling maid ng prinsipe. Huwag kang magpapaloko ngayon, ha? Sino ba siya? Desidido na ako. Aya, huwag nang magsalita. Mga tao. Hindi pwede yan, prinsesa. Ang daming tao dito sa harap ng malamig na palasyo. Pag nalaman pa ng mga tao sa East Palace. Dalian, kumuha kayo ng bata sa loob at ibigay sa akin. Ah! Masamang tao, bitawan mo si Sisi. Eki ito, Ate Hua, salamat. Tiate. Anong sigaw-sigaw mo dyan? Ang pangit ng boses mo. Subukan mong sumigaw pa ulit. Bubunutin ko na ang dila mo ngayon. Bola, huwag kang makulit. Hayop ka talaga. Hindi mo kilala ang tunay mong amo. May gana pa mang away ng tao ko. Mga tao, kunin niyang taksil na hayop at dalhin dito. Bunutin ang dila niya. Hala! Huwag, hindi sinasadya ni Mama. Masamang tao, huwag mong kunin yan. Mama, bitaw ka na. Bitawan niyo siya. Walang silbi. Yumuko si Alipin sa 8 Princess. Hindi alam ng Alipin na personal kayong darating dito, prinsesa. At ang daming tao para corner si 9 Princess. May utos ba mula kay Emperor? O galing ito sa East Palace? Nag-uusap lang kami ng batang prinsesa ko. Nagkakatuwaan lang ang magkakapatid. Hindi kailangan si Emperor maistorbo. Di totoo yan, Ate Shiking, huwag kang maniwala sa kanya. Ang sama-sama niya. Pinaalis niya si Sisi sa malamig na palasyo. Tas kinukulong at pinapalo pa. Gusto pa niyang bunutin ang dila ni Bola. Nagbibiro lang akong prinsesa sa'yo. Huwag kang maging seryoso. Hindi kita masyadong kilala. Ayoko yung biro na masakit. Kung sasaktan ni Bad Ate si Bola, kaaway ko na siya. Nandyan si Kuya Prinsipe, kaya di ako natatakot. Walang takot. Ha, ikaw talaga. Prinsesa, kung walang utos mula kay Emperor o sulat mula East Palace. Kailangan kong i-report ang nangyari kay Prince, pati sa Noble Consort. Pati kay Noble Consort. Aba, ikaw na Alipin, may ganang takutin ako gamit nanay at prinsipe. Sumusunod lang ako sa utos ni Prinsipe. Binabantayan si Nine Princess. Sumusunod lang ako. Trabaho lang ito. Sumusunod lang ako. Tiate, aba, akala mo boses mo ay power na. Dahil galing ka sa East Palace, wala ka nang paki sa akin. Prince, si Consort ay naghihintay pa sa Yongning Palace para sa handaan mo. Kung gusto mong gumanti, hindi mo kailangang magmadali. Marami pang pagkakataon sa hinaharap. Di mo dapat sirain ang pangalan mo dahil lang sa batang hamak na galing malamig na palasyo. Huwag mong inisin si Prince. Swerte lang ng batang to ngayon dahil sakto nandyan ang maid ng East Palace. Pero hindi ko palalagpasin to. Tingnan natin kung hanggang kailan mo siya mapoprotektahan. Huwag mong hayaang di mo na siya maprotektahan. Pati buhay mo, mataya mo pa. Aya, alis na tayo. Teka lang, hindi ka pa tumutupad sa pustahan natin. Ibalik mo ang pusa kay Sisi. Anong sabi mo? Nangako ka. Basta lumabas si Sisi sa malamig na palasyo, ibibigay mo yung pusa kay Sisi. Ngayon, hindi ka tatalikod sa usapan Ha. Mahiya ka naman. Ikaw ba mismo ang lumabas ng malamig na palasyo? Ang tao ko ang humila sa'yo palabas. Pero hindi mo naman sinabi noon na dapat si Sisi mismo ang lumabas. Galing mo rin magsalita, batang maldita. Sige na, sige, Gusto mo ba talaga yung pusa? Sa'yo na, binibigay ko. Ayoko. Awu. Anong sigaw mo na naman? Ha. Tiate, totoo ang sinabi ko, binibigay ko na pusa. Sa'yo na siya. Alagaan mo siya ng mabuti ha. Huwag mong hayaang mawala ulit siya. Aya, alis na tayo. Huwag kang matakot, pusa. Kapag kumain ka ng ginseng, gagaling ka. Gagaling ka talaga kapag kinain mo yan. Magaling ka, pusa. Kakainin mo ito, hindi na sasakit. Gagaling ka agad. Ang batang prinsipe ang nagpapakain ng ginseng sa kanya. Hindi ba dati pa nakalok ang storage sa Cold Palace? Saan nakuha ng batang prinsipe ang ginseng? Mew. Chicken. Tingnan mo, gumaling na ang pusa. Nabuhay ang pusa. Hala. Hindi man lang nasaktan ang batang inan na ito. Puro gasgas lang siya sa balat. Sobrang swerte niya, Tama, Ate Shiking. Kuya Crown Prince, gusto mo ba ang coin pouch at ginseng na bigay ko?
Alangan. Gustong-gusto ni Crown Prince yan. Sinusuot niya palagi ang pouch malapit sa katawan niya. Pero, bakit may maliit kang sentipede na tinahi sa pouch? Hindi yan sentipede, maliit na dragon yan. Proteksyon yan kay Crown Prince, maliit na dragon. Hindi yan sentipede. Tinawag mo bang ginseng yung tinahi mo? Aling ginseng ba ang may ganyang daming paa? Kita mo, sentipede yan. Sabi ni Crown Prince, magaling ka raw manahi. Gusto niyang manahi ka ng 100 longevity pattern para maging regalo sa birthday ni Empress Dowager. Pero, anong gagawin natin sa gawang yan? Totoo ba yan, Crown Prince? Matulog ka na agad. Huwag kang mag-alala, kaya ni Sisu yan. Naku! Saktong-sakto naman. Kakagising pa lang, may narinig na akong ingay. Ah, si Miss Shaking pala ang bumalik. Galing naman ang pandinig mo, Empress Lin. Malayo ka na naninirahan, naririnig mo pa rin? Anong ibig mong sabihin? Pinagdududahan mo ba ako? Ayos naman ako, walang utang na loob ka. Pinagpalaki kita ng hirap at pagod, ni hindi mo ako tinatawag na ina. CJ, sasabihin ko na ang totoo. Nakita kong inaapi ka. Pero, ano bang magagawa ko? Wala akong posisyon, ni hindi ako mahal ng hari. Makikipag-away ba ako sa 8 Prince para sa'yo? Inaapi si Suisui. Hindi mo tinutulungan si Suisui. Hindi magagalit si Suisui dahil ayaw kong damay ka pa sa gulo. Pero bakit hindi ka man lang tumawag ng tulong? Kahit hindi ka tumawag ng tulong, nagpanggap ka pang walang alam, napaka-plastic at peke mong umiti sa akin. Naniniwala akong hindi ka magpapapaapi. Ay nga pala, di ba mananahi ka ng 100 longevity pattern para kay Empress Dowager? Marunong ka ba nun? Nan, dati pa akong magaling sa pananahi. Tutulungan kita para maipagmalaki ako sa harap ni Empress Dowager. Aba, naku, si Ate Shihua yan. May lason sa dried fish. Totoo, may lason nga. Ah, ang daga pala ang nalason. Akala ko may mas malaking nangyari. Ano ba yan? Dali, tawagin ang Imperial Doctor. Kumain ako ng fish soup kaninang umaga. Sumasakit na tiyan ko. Masakit na masakit. Kumain ba ng fish soup si Batang Prinsipe? Bilisan, tawagan si Imperial Doctor. Chicken, huwag kang matakot, di kumain si Suisui. At ang fish soup, di naman lason. Yung dried fish ng pusa lang ang may lason. Lason talaga ang mga isda. Ay, Empress Lin, malamang sumakit tiyan mo dahil sa pagtatay. Tigilan mo na yung paghiga-higa sa sahig. Dali, pumunta sa banyo. Kung hindi, dudumihan mo ang damit mo at mapupunta sa salawal mo yan. Salot ka na bata. Sinong hayop ang naglagay ng lason? Pinalayas na nga ako sa Cold Palace. Di pa rin ako tinantanan. Hanapin niyo agad kung sino. Buti na lang nandito kayo, Batang Prinsipe. Kung di mo naamoy ang lason kaagad, patay na siguro si Minixu. Wala kahit Imperial Doctor na ganyan kagaling. Bakit meron ka nito, Batang Prinsipe? Nagkataon lang yan. Shihua, bantayan mo si Batang Prinsipe. Pupunta muna ako sa Yongning Palace. Ah, kita mo na. Nanay mo, nung araw, #1 ako sa pananahi sa palasyo. Nan, may matutunan ka pa sa akin. Pero sa totoo lang, ang hina mo talaga, ngayong nanginginig pa ang mga kamay mo. Kaya mo ba talagang matutunan yan? Kalahating buwan na lang birthday ni Empress Dowager. Baka sa halip mapalapit ka, lalo kang magalit sa kanya. At parehas tayong ipatapon sa mas malalim na Cold Palace. Ganito na lang, ako na lang ang magtatahi ng 100 longevity pattern para sa'yo. Para makalusot lang tayo ngayon. Hindi. Di ako magpapanggap. Regalo ito ni Suisui para kay Imperial Grandmother. Kailangan ako mismo ang manahi. Kung di lang tayo magkadugtong sa kapalaran. Akala mo ba gusto kong magpuyat lang sa pagtahi para sa'yo? Shihua, sabihin mo nga, maganda idea ko, di ba? Ang mahalaga ay nasa puso ni Batang Prinsipe para kay Empress Dowager. Kahit hindi maganda ang tahi, tiyak na maiintindihan niya ang effort ng bata. Di siya magagalit. Sa totoo lang, tingin ko may talento si Batang Prinsipe sa pananahi. May talent pa nga siya. Hahaha, may talento siya. Ate Shihua, ang hilig mo talagang magbiro. Ni hindi nga niya maayos hawakan ang karayom. Yung gawain niya, baka pagtawanan siya ng lahat ng mga empresses. Kahit di natin pag-usapan ang talent niya. Pero kung ikaw ang manahi ng 100 longevity pattern para sa kanya, hindi pwede yun, dapat hindi. Matalino si Empress Dowager. Paano kung mapansin ka niya, hindi lang mapaparusahan si Batang Prinsipe. Pati ikaw madadamay pa. Gagawin ko na lang magulo ang tahi. Parang gawa ng bata. Sino magdududa? Sobra kayong maingat. Tingnan natin pag pumalpak siya. Ano kayang gagawin nyo? Ikaw na lang mag-ensayo dyan. Babalik na ako at magpapahinga. Kahit anong gawin mo, di mo matutunan yan. Sayang oras at sinulid ko lang. Batang Prinsipe, huwag kang malungkot. Matalino ka. Kaya mong matutunan ang pananahi. Dahan-dahan lang.
Oh, pag di ako natuto agad, ulitin ko ng 10 beses. Kung di ako matuto sa araw, gabi magpa-practice pa ako. Kailangan ko talagang magtahi ng pinakamagandang 100 longevity pattern para kay Imperial Grandmother. Para magustuhan ni Imperial Grandmother. Sui Sui, hi. Anong oras na ba? Bakit wala pang balita? Nakakaba na talaga. Eh. Mga pusa, magtago kayo sa kwarto sa tabi. Masama ang mood ni Empress Lin ngayon. Sasagutin niya kayo. Pusa, araw-araw ka na lang ganyan. Di mo ba alam kung anong araw ngayon, pusa? Nagkakaloko ka pa dito. Birthday ni Empress Dowager ngayon. Kalimutan na ba ni Empress Lin yan? Alam mo pala. Sabihin mo nga kay nanay ang totoo. Ano talaga ang sinabi ni Crown Prince sa'yo? Sinabi ba niya, yung mga ayos sa handaan ngayon, sinabi ba niya sa'yo? Anong plano? Ang ibig kong sabihin, tinanggap ka ba talaga ng Crown Prince? Ginamit mo ba ang kaarawan para magpatawag sa iyo ng Empress Dowager? At hilingin na palayain tayo sa Cold Palace? Huwag mong sabihin sa akin, walang pangako ang Crown Prince. Nagtiis ka ng kalahating buwan ng walang dahilan. Tinahi mo siya ng buong 100 longevity embroidery. Hindi ganun. Maling sabi mo, Lady Lin, hindi naman si Sui Sui ang tinahi para kay Kuya Crown Prince. Si Sui Sui mismo gustong magtahi ng 100 longevity embroidery at ibigay ito kay Empress Dowager bilang birthday gift. Ikaw, baliw ka ba? Ikaw, Lady Lin. Huwag mo akong tawaging Lady Lin. Kung mapapalapit ka talaga kay Empress Dowager, hindi lang Lady Lin tawagin mo sa akin. Kahit tawagin mo akong Lin Shuangsu, okay lang. Pero kaya mo ba yun? Wala ka namang nakuha, tapos tawag ka ng tawag ng Lady Lin. Hindi ba nakakainis yan? Hindi ba dati palagi mong sinasabi sa akin, dapat marunong mag-alaga sa magulang? Empress Dowager ang lola ni Sui Sui. Anong masama kung tatahi si Sui Sui ng 100 longevity embroidery para sa kanya? Bakit kailangan pa ng pangako ni Crown Prince? Hindi naman siya may utang kay Crown Prince. Lalo kang nakakainis, Lady Lin. Imperial Edict for Cold Palace. Ninth Princess Sui Sui tumanggap ng utos. Hahaha. Ninth Princess, may utos mula kay Empress Dowager. Pinapatawag ka sa palasyo ngayon din. Huwag hayaang maghintay si Empress Dowager. Ang daming tao. Hindi pwede. Dapat tandaan ang kabutihang loob. Sabi ni Achi kay Little Princess, dapat tandaan mo. Huwag matakot, sundin ang mga patakaran. At huwag titigan sa mata si Empress Dowager. May karamdaman na sa mata si Empress Dowager matagal na. Pinakabawal yan. Apo ninyong si Xiaoju, bumabati po. Maligayang kaarawan at masaganang buhay po. Pagpapala at haba ng buhay. Tingala, sabihin mo sa akin. Ikaw ba talaga ang nagtahi ng 100 beasts embroidery na yan? Opo, Empress Dowager. Ako po mismo ang nagtahi ng 100 longevity embroidery. Nagpuyat ako ng 15 gabi bago natapos. Walang tumulong sa akin. Hahaha. Pero tiningnan ko lang ngayon ang borda nito. Parang borda ng iyong inang consort sa Cold Palace. Ganon ang kamay ni Lin noong araw. Hindi ba tama? Nga, Xiaoju. Salamat sa papuri nyo, Lady Rofei. Magpapatuloy po akong magsikap sa pagtatahi. Nakakainis nga si Lady Lin minsan. Pero siya talaga ang pinakamagaling sa palasyo sa pagtatahi. Sabi ni Lady Rofei na kaya ko itahi na parang si Lin. Ibig sabihin maganda ang tahi ko. Talagang matalino ang batang to. Kita ko naman, panahon na para mag-aral sa study hall, di ba? Empress Dowager, 4 na taon pa lang si Xiaoju. Bata pa siya, mag-aral sa study hall. Mas maaga pa. Ang naaalala ko. Si Princess Bewei, 4 na taon din noon nang pumasok sa study hall. Ibig sabihin ba, mas mahalaga si Ninth Princess kaysa kay Eighth Princess. Kaya special ang trato. Wow, ito pala si Imperial Consort. Tama nga ang sabi ni Achi. Ang ganda, parang hindi tao. Sabi ni Kuya Shi ang nanay niya ang pinakamaganda sa palasyo. Totoo nga ang sinabi niya. Kahit maliit pa siya, ang cute niya. Nakakatuwang tingnan. Nailigtas pa niya si Ruer. May bahagyang lambing sa tingin niya. Sayang anak siya ni Ling Shuang. Mas mabuting iwasan ang problema dito sa palasyo. Nye. Imperial Consort, baka hindi mo alam.
Magkasama si Xiaoju at nanay niya sa Cold Palace. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Pag napunta siya sa study hall, baka araw-araw siyang umiiyak na miss ang nanay niya. Bata pa siya, pwede namang maghintay ng 2 taon pa. Tungkol sa study hall, tama ba o mali? Dapat tanungin si Empress Dowager. Dapat din tanungin si Xiaoju. Bakit ikaw ang nagpapasya para kay Empress Dowager at Ninth Princess? Paano naging tama yan? Ayos na. Lumapit ka, bata. Hayaan mo akong makitang maigi. Ikaw si Empress Dowager. Ah, napakabibo ng anak ko. Magkamukha sila ng nanay niya noon. Hindi lang yan. Kailangan mong matutunan ang mga patakaran dito. Hindi basta-basta lalapit sa Empress Dowager. Mahigpit sa patakaran si Empress Dowager. Bawal na bawal pag-usapan ang kanyang mata. O titigan siya. Galing Cold Palace na bata. Lumingon agad sa harapan ng Empress Dowager. Parang humingi na ng kapahamakan. Mukhang may palabas ngayon. Ito'y mga matang mabigat ang sakit. Nabulag na pala si Empress Dowager. Kaya pala bawal titigan, sabi ni Achi. Siguradong malungkot si Empress Dowager. Diyos ko, wala bang takot ang anak ni Lin Xuansheng? Tumitig ng diretso sa bulag na mata ni Empress Dowager. Bawal malaman ng iba na bulag si Empress Dowager. Titigan pa lalo. Baka magkagulo ito. Ganito na naman. Gusto nilang makita na sumablay ako. Akala nila blind na ako, kaya pwede nila akong lokohin. Bastos na lahat. Tama ba? Lahat kayo na nagpapanggap gagawin kong katatawanan. Gagawin kong katawa-tawa kayong lahat. Tama si Lady Rofei. 4 lang ang edad ni Xiaoju. Wow! Nakakakita na ako. 5 taon akong bulag, pero ngayon nakakakita ako. Lumapit lang ang batang ito, gumaling na ang mata ko. Mabait kang bata. Gusto mong pumasok sa study hall? Sabihin mo sa akin, bakit mo gustong mag-aral? Gusto kong matutong magbasa. Gusto kong matuto ng mga letra. Gusto kong magbasa at maging matalino. Gusto kong protektahan si Kuya Crown Prince. Protektahan ang pusa. Protektahan ang mga mahal ko. Hahaha, ang kulit ng batang ito. Matalino at may sariling paninindigan. Sayang kung hindi siya pag-aaralin. Napakalapit nila sa isa't isa. Napakatuwang tumawa si Empress Dowager. May mali ata dito. Pati kay Crown Prince hindi ganoon siya kabait. Hindi ko pa nakitang ganito siyang umiti. Nalilito na ba si Empress Dowager sa edad niya? Nung hindi pa siya bulag, takot ang lahat ng concubine sa kanya at natatakot matuklasan ni Empress Dowager ang sikreto nila. Ngayon inaapi siya kasi matanda at bulag na siya. Lady Rofei. Ano sa tingin mo? Pakiramdam niya sobrang malas siya. Ayaw ng Empress Dowager. Nang pumunta ang Nymph Princess sa study hall, sinabi ni Consort Ru na tama siya. Ngayon nagbago ang isip ng Empress Dowager. Gusto rin niyang gamitin siya ngayon. Parang isa siyang brick. Kung saan siya kailangan, doon siya nilalagay, di ba? Grabe, sobra siyang inaapi. Sinabi ng Empress Dowager, bata pa si Little Nine. Pero matalino at mabilis siyang mag-isip, masigla at mahilig matuto. Dapat siyang ipadala sa study hall para matuto magbasa. Sayang kung hindi siya matutong magbasa. Hahaha, tingnan mo, ang saya mo. Pag marunong ka ng magbasa, sasuriin ka ng Imperial Grandmother. Taon-taon kailangan mag-aral si Imperial Grandmother. Kailangan mong matuto ng maraming bagay bawat taon. Hindi lang siya pinapabora ni Bright Eyes at Wise Yuan. Kahit ordinaryong babae, ang ganitong kasipagang mag-aral, mapapansin talaga siya. Tatandaan ito ni Imperial Grandmother. Kapag hindi ka magaling, huwag magalit si Imperial Grandmother pag pinalo ang kamay mo. Hindi ako takot, magaling akong mag-aral. Napakatalino ni Little Nine. Sabi ni Lolo Willow, siya ang pinakamatalinong maliit na ginseng na nakita niya. Tawagin ng Imperial Doctor. Bilang personal na manggagamot ng Empress Dowager, kilalang-kilala niya ang Empress Dowager. Sinabi ng Empress Dowager mismo, sa mga espesyal na araw tulad ng New Year at birthday, hindi pwedeng tawagin ang doktor. Kung hindi, parang pinilit lang kumuha ng posisyon. Kung tama ang pagkakaalala niya, birthday ngayon ng Empress Dowager, di ba? May birthday, hindi pa magaling ang Empress Dowager. Kaya kong makakita.
Hindi sikreto sa palasyo ang sakit sa mata ng Empress Dowager. Maliban sa mga maid na nag-aalaga sa kanya, siya lang din ang nakakaalam gaano kalala ang sakit sa mata niya. Hindi na nga niya makita ang tao. Magpasalamat na lang siya kung makilala ang araw at gabi. Kung tama ang kutob niya, sa loob ng isang taon, tuluyang mabulag ang Empress Dowager. Ngayon sinasabi niya na nakakakita siya. Sino maniniwala dyan? Ngayon, ano na? Sinabi na ng Empress Dowager. Nakakakita ba siya? Kung nakakakita siya, hindi siya magkakaganyang mukha. Lahat ng bagay tinatanong kay Imperial Widow. Hindi na kailangan ng tulong mo. Ano? Empress Dowager. Narinig ko sa tatay ko nung bata ako, ang sakit sa mata ay hindi nagagamot. Kung minsan lang siya nakakakita, malamang hindi rin totoong nakakakita. Oh, ibig mong sabihin, nalilito na si Imperial Widow. Huwag magalit, Empress Dowager. Walang ganong ibig sabihin. Nakakaapekto ang liwanag sa sakit sa mata. Hindi makita sa maliwanag. Mas malinaw sa madilim. Normal lang yan. Simulat sa pool, hindi ako lumipat ng lugar. Saan ang galing ang liwanag at dilim? Sa kanong panahong yun. Yung maliit na ekspresyon ng mga consort. Kitang-kita ko lahat. Hindi yan ilusyon. Malinaw, si Little Nine ang nagdala ng milagro. Bright eyes. Nagpakita na ang espiritu ng Yuan. Si Chen Yi sa malamig na palasyo, walang damit at pagkain. Mahirap ang buhay ni Little Nine. Pumunta ka mismo at dalhan ng mga gamit sa malamig na palasyo. Huwag kalimutang dalhin ang papel at tinta. Mahilig mag-aral ang batang yun. Opo. Ano? Bukas mag-aaral ka na sa study hall. Ako, ano naman ang benepisyo ko? Parang walang silbi ang mga batang aral ko ng embroidery, di ba? Siya o Sui-Sui, maging malinaw ka. Kailan ba nagturo si Lady Lin ng embroidery kay Sui-Sui? Hindi ba tinuruan kita kung paano magtahi? Kung hindi ka magaling, kasalanan mo yan. Nagpakitang gilas lang si Lady Lin ng pagtatahi niya. Pwedeng sabihin na nagturo, buti na lang hindi niya tinuruan talaga. Kung tinuruan niya, siguradong masusugatan si Sui-Sui. Gawin pa siyang sabaw. Lady Lin, kausapin mo ba si Sui-Sui? May bayad pa? Wow, lumaki ka na. Inaasar mo na pati sariling nanay mo. Kaya tinulungan ka lang sa Sining Palace. Binibigyan ka lang ng oportunidad mag-aral sa study hall. Hindi talaga gusto ng Empress Dowager sa iyo. Pandakekok at payat, hindi pa maganda magsalita, hindi ka kasi nakinig sa akin. Ako pa ang pinagawa ng 100 longevity embroidery. Maganda ang tahi ni Sui-Sui. Pinuri siya ni Consort Ru. Haha, pambati lang yun. Sinabi niya na parang si Lady Lin ang tahi ni Sui-Sui. Sabi pa niya, ang stitches ng 100 longevity pareho kay Lady Lin. Parang magkapareho talaga. Kung ako talaga ang tumahin niyan, dalhin sa Empress Dowager. Pag binisto ni Consort Ru, parang naging kasalanan sa Emperor na. Hindi makakalabas ng Cold Palace, mawawala pati buhay. Ang lupit ni Consort Ru. Ganyang ugali ni Consort Ru. Ginamit lang niya ang tulong ko para maging paborito. Matagal na akong kinikimkim niya. Kaya ayaw ng Emperor magpalipas ng gabi sa Yongning Palace. Hahaha. Saan naman natutulog ang Emperor? Mag-ingat ka sa salita mo, Lady Lin. Kalokohan yan. Sino bang ayaw ng masarap na buhay? Ayaw ko ring pabayaan ang iba. Nagbibigay galang kay Nymph Princess ang alipin. Utusan mula sa Empress Dowager. Utusan ni Empress Dowager dahil mahirap mag-aral si Princess. Special na binigyan ng papel, tinta, brush, at ilang gamit. Buti tinanggap niya, teka. Ang binigay mo ay silver ticket. Kung ayaw ni Lady Lin ibigay, pwede niyang bawiin. Sige, halika tignan mo kung anong binigay ng Empress Dowager. Ang ate Kin, mag-aaral akong mabuti, hindi magtatamad-tamad. Little Prince, naalala mo ba ang sinabi ko? Una, magbigay galang. Pangalawa, huwag magpasimuno ng gulo at huwag matakot sa gulo. Kung may mag-api kay Sui-Sui, hanapin ang teacher. Pangatlo, nasa study hall na. Pwede ka nang umuwi, ate attendant. Kaya ko na mag-isa si Sui-Sui.